Pagkapasok ni Thor sa loob ng penthouse ay agad na bumungad sa paningin niya si Vincent na nakaupo sa sala at ang hindi maipintang mukha ni Calista. Muling bumalik ang tingin niya kay Vincent at nagsukatan sila ng tingin. Bakit nandito to? Ang akala ko ba ayaw na siyang makita ni Calista? Tanong niya sa isip. Dahil hindi niya alam kung anong nangyayari ay muli niya ibinalik ang nagtatakang tingin sa kanyang boss at lihim tong tinanong. Nilingon ni Calista si Thor at pinandilatan ng mata. Pero nginitian lang siya nito at matapos subarin ng suot na sapatos ay dumiretso to sa kusina para maghugas ng kamay at kumuha ng tubig bago bumalik sa kanila sa sala. Siya ang asawa mo? Bakit tinawag kanyang boss? Calista hum as an answer and glance at Vincent. May hinang boses niya pero alam niya narinig siya ng kaharap. Hindi niya na kailangang i-deny ang setup nila ni Thor para hindi nito malaman kung ano talagang relasyon niya sa Geus Group. Pero ang mahinang tugon na ito ni Calista ay parang punyal na tumarak sa puso ni Vincent. Kilala niya kung sino si Thor dahil ilang beses na rin silang nakita nito at dahil na rin sa bagong disenyo ng building na pinagawa niya. Naalala niya dati paano gusto ni Thor si Calista pero hindi niya akalain na nagkatotohanan pala ang dalawa. Kailan pa mga to na nagkaroon ng komunikasyon? Nagsisinungaling ba si Calista na sinabi nito hindi ito nagloko sa kanya sa loob ng 3 buwan nilang pagsasama? O posible talagang sa loob ng halos 2 buwan nitong pagkawala ay saka ito nagkaroon ng komunikasyon kay Thor. Mr. Alcaraz, bakit hindi niyo sinabing pupunta pala kayo dito? Tungkol ba ito sa design na pinapagawa niyo? Kaya kayo napabisita. Imbis na sumagot ay sinalubong ni Vincent ng matalim na tingin si Thor. Kailan pa kayo naging mag-asawa? Hindi makatiis na nagtanong siya. Sumunod ang kanyang mata nang lumipat ang upo ng lalaki sa tabi ni Calista at masuyo itong inakbayan sa balikat. Biglaan ang naging desisyon namin na magsama agad. Pero kapag magpapakasal na kami ay siguradong papadalan ka namin ng imbitasyon. Mr. Alcaraz, walang emosyon sa mukha ni Vincent, tahimik siyang tumayo. Uuwi na kayo, Mr. Alcaraz? Salamat sa paghatid kay Kali, pero hindi ko na kaihahatid dahil gabi na. Isang matalim na sulyap ang ginawad niya sa dalawa bago malalaki ang hakbang na tinungo ang pinto at pabagsak yun na isinara. Nakahinga naman ng maluwag si Calista. Nang makaalis na si Vincent pero hindi niya rin maiwasang makaramdam ng komplikadong emosyon. Mas lalo siyang nakaramdam ng pagkapagod at depression, lalo nang makita ang lungkot at sakit sa mata ni Vincent. Bago ito umalis, pero bakit malulungkot kung may anak naman na itong inaalagaan? Boss, anong nangyayari? Bakit nandito si Vincent? Ang tanong ni Thor ang biglang nagpamulat sa inaantok na si Calista. Nakaupo na ito sa sofa na inupuan kanina ni Vincent at matamang nakatingin sa kanya. Imbis na sagutin ito, itinanong niya ito. Saan ka kanina at bakit hindi mo ko sinasagot? Napakamot sa batok si Thor. Pumunta lang ako sa labas para bumili ng barbecue at ay napaborito mo. Naiwan kong phone dito kaya hindi ko alam na tumatawag ka. Napakunot ang noon ni Calista sa sagot nito. Kung hindi nito dala ang phone, ibig sabihin hindi itong tumatawag sa kanya kanina. Then who registered their name as husband in her phone? Mukhang pinakinggan ng anghel ang katanungan niya dahil biglang tumunog ang kanyang phone at ang tumatawag ang kanyang husband. Mabilis niya na sinagot upang malaman kung sinong nasa kabilang linya. Hello? Kali, nakauwi ka na ba? Ang nagagalak na boses ni Delphine ang narinig niya. Sa kabilang linya na lalong nagpakunot ng noon niya. Delphine, mukhang sumusobra ka na yata. Malamig ang boses na babala niya. Me? What did I do? Lalong umigting ang panga ni Calista sa galit. Kung hindi sana nito si Neve ang number nito sa phone niya bilang husband, ay hindi niya na kailangang magpanggap na may asawa siya at hindi na sana nagpumilit si Vincent na pumasok sa bahay niya. Ngayon niya lang naalala na nung nag-exchange sila ng number ay ito mismo nag-save sa phone niya. At mula ng araw na yon, hindi pa niya ito nire-reach out or vice versa, kaya hindi niya napansin. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Anong pangalan na nilagay mo sa phone ko? May hinang tawang sinagot ni Delphine. Bakit Kali? Hindi magtatagal at magkakatotoo na rin naman yan, hindi ba? Calista scoffed in irritation at his answer. Huwag kang pakasiguro, Delphine. Baka i-delete ko lang ang number mo. Wait, don't. May oras ka ba bukas? Baka gusto mo mag-dinner tayo. Paanyaya nito na may halong pakiusap. No. She cut the call and threw the phone on the sofa. Pagod na siya sa maghapong trabaho. Isa pa, nananakit na rin ang hita niya na nasugatan. Matapos kumain ng barbecue na binili ni Thor, ay umakyat na rin siya sa kwarto upang magpahinga. Kinabukasan ay maagang nagising si Calista kaya maaga rin siyang pumunta ng opisina. Nang dumating ang boss niya kasama si Noriel, ay halata niyang wala ito sa mood kaya alam niya na may nangyari kagabi.
upang hindi mapag-initan. Pagkatapos bati ng dalawa at makapunta si Frederick sa opisina nito ay pumunta na rin siya sa kanyang mesa. Buong umaga na walang inuutos sa kanya si Frederick at tapos na rin ang i-organize ang schedule nito. Bukod sa mga tawag mula sa investors at minsan ay babaeng gustong i-date, si Frederick ay wala na siyang ibang ginagawa. Si Noriel din ang paulit-ulit na inutusan ni Frederick at hindi siya. Mukhang galit nga ito talaga sa kanya. It was after lunchtime when she encountered a visitor. Si Delphine. "Hello, Kali. Are you free for lunch? Can't you see? I'm busy," mataray na sagot niya. Ni hindi man lang siya nagangat ng tingin upang sulyapan ito. Ang totoo, hindi siya busy. Dahil inaantok siya matapos kumain ng tanghalian ay naisipin niya maglaro ng games sa kanyang phone. Alright then. Nangunot na nung noon niya nang bigla siya nitong iniwan at tinungo ang elevator para umakyat sa opisina ni Frederick. Just like that, hindi makapaniwalang bulong niya. Alam niya na may binabalak to. Hindi nga nagtagal ay pinatawag siya ni Frederick na kagad naman niyang pinuntahan. "May kailangan kayo, Sir Frederick?" Nakatungong tanong niya. Hindi pa rin niya binibigyan ng pansin si Delphine. "Yes, magmula ngayon, tanggal ka na sa pagiging sekretarya ko." Nabigla si Calista sa sinabi ni Frederick. Lihim na naikuyom ang kamao. Bago siya makapagsalita ay muli itong nagsalita. "From now on, you will be the manager of our sales department. Mr. Delphine will be here to guide and teach you, and you will be seeing each other often." "Manager?" Mahina siyang napatawa. Matalimang matang sinulyapan niya si Delphine na alam niyang dahilan kung bakit na-promote siya ni Frederick sa trabaho. Anong laro ang gusto ng mga ito? Hindi kailangan ni Calista ang promotion. Hindi rin maaari na mapalayo siya kay Frederick dahil magiging limitadong pagkakataon para makakuha siya ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Habang umiikot ang isip niya para makaisip ng idadahilan, ay may matagumpay naman ang ngiti sa labi ni Delphine habang sumisimsim ng kape. "Kung wala ka ng ibang sasabihin ay makakalabas ka na. Ihahatid ka ni Noriel sa magiging opisina mo as the manager of the sales department." Napanganga si Calista ni hindi na siya binigyan nito ng pagkakataon na makapagrason at agad-agad na itong nagdesisyon. Porke ba ito ang boss ay aalilain na talaga siya nito? Hindi pa ito nakontento sa ginawa nito kagabi at talagang pinapahirapan siya ngayon. Kung talagang magkakaroon ng pagkakataong makilala siya ni Frederick, bilang kapatid nito ay pahihirapan niya talaga ito. Nang makalabas sila ng opisina ni Frederick ay dumiretso sila sa palapag kung nasaan ang opisina ni Noriel. Dahil doon din ang opisina ng sales department manager. Dahil wala pa naman siyang ganong gamit, tanging handbag niya lang ang dala niya nang lumipat ng opisina. Habang komportabling nakaupo si Calista sa upuan at pinagmamasdan, halos na walang dekorasyon ng opisina ay biglang may kumatok sa pinto. Kasunod nun ay ang pagsilip ni Delphine na may nakahandang malawak na ngiti. "Kali, nagustuhan mo bang bago mo opisina?" Delphine's company and the Harringtons were actually partners. Kaya pala malakas ang loob ni Delphine na mag-request kay Frederick na magpalipat ng tao dahil magkasosyo palang mga to. Walang emosyon ang mukha na sinalubong niyang masayang ngiti ni Delphine. "Anong sinabi mo kay Frederick at bakit nilipat niya ako dito sa sales department?" Pumasok ng tuluyan si Delphine at umupo sa upuan na kaharap ng kanyang mesa. Hindi pa ito nakontento at hinila nitong upuan upang lalo pang mapalapit kay Calista. Hindi nawala sa labi nitong masayang ngiti. "I told him that I am interested in you and I can take care of you in the company." Hindi niya pinatulan ng biro nito at hindi rin nagbagong walang ekspresyon niyang mukha. "Let's be serious and talk about business. We're both adults here." Sumeryosong tingin ni Delphine. "Pero hindi ako nagbibiro, Kali. Interesado ako sa'yo. Seryoso ako sa sinasabi mong liligawan kita." Simula nung una nilang pagkikita sa club ay alam na ni Calista na gustong-gusto siyang tuksuhin ni Delphine. Kaya kung totoo man ang sinasabi nito, iisa lang din ang sagot niya. "No, I want an honest answer, Delphine. Do you really think that I will be interested in this promotion? Sabihin mo sa akin kung anong eksaktong sinabi mo kay Frederick at bakit ako na-promote bilang manager ng sales department." Tila nahawa si Delphine sa seryosong mukha niya kaya naman sa seryoso din ang mukha nito. "Alam kong hindi ka gusto ni Frederick o masigit pa yata sa pagkakadisgusto ang nararamdaman niya sa'yo. Dahil sa kapatid nitong si Celeste. Alam mo naman siguro na masyado itong protective sa kapatid nito, hindi ba? Kilala ko si Frederick. Kapag galit yun sa isang tao ay pahihirapan at pahihirapan na yun ng taong yun. And that is what he is doing to you. Pero dahil sinabi ko sa kanya na gusto kita, na balang araw ay magiging girlfriend kita, ay ayaw kong pahirapan ka niya." Puno ng pagkadisgusto na tinignan ni Calista si Delphine. "How can you be so shameless?
Who told you that I would be your girlfriend? Muling bumalik sa pagkakangisi ang mukha ni Delphine. Me? I am sure you will soon be my girlfriend. Inirapan to ni Calista. Maaga pa para ma-stress siya kaya naman hindi niya pinansin ang mga salita nito. Bakit naman ang bilis pumayag ni Mr. Harrington na ilipat ako ng departamento? Tinatanong pa ba yan? Sinabi ko nang gusto kita at pabor na pabor yun para kay Frederick dahil mawawala ng kaagaw ang kapatid niya. Inihilig ni Calista ang ulo sa balikat at tinitingnan nito ng patagilid pero katulad kanina'y wala pa rin emosyon ng mukha niya. Ano namang gaagawin ko sa kapatid niya? Nagkasalubong ang kilay ni Delphine at tumingin sa kanya. Hindi mo alam? Bakit? Kailangan ba dapat ay alam kong tungkol sa kapatid ng dati kong boss? Sumandal sa upuan si Delphine. Of course, alam mong mahal na mahal ni Celeste si Vincent. Mula pa noong mga bata sila pero dahil sa biglaang paglitaw mo, ay biglang naging delikadong posisyon ni Celeste sa puso ni Vincent. Umirap si Calista at iniwas dito ang tingin. Why am I threat to her? Meron na silang anak, bakit pa siya matatakot sa akin? Hindi ako ang klase ng taong hahabol sa isang lalaki, lalo na kung pamilyadong tao na to. She can have the man that he loves. I don't give a shit. Tila walang pakialam na sabi niya. Dahil nakatalikod siya kay Delphine, hindi nito nabasang totoong emosyon niya. Dahil ang totoo'y nakaramdam siya ng sakit lalo nang maalala niyang nangyari sa kanila ni Vincent kagabi. Samantala si Delphine naman ay napamaang sa sinabi niya. Mukhang hindi ito makapaniwala sa sinabi niya pero may iba pang nakahalong emosyon sa mata nito na tila ba may alam ito pero hindi ito masabi. Anong nangyari sa mukha mo? May sinabi ba akong hindi maganda? Nakaangat ang isang kilay na tanong niya nang inikot ang upuan at makita ang mukha ni Delphine. Bigla itong tumayo. I have forgotten the main reason why I am here. Isa rin to sa dapat mong gawin bilang head ng sales department. Ang i-check ang mga produkto ng kumpanya ng mga Harrington sa department store na pag-ari ng pamilya ko. Kaya let's go, samahan kita. Naintindihan ni Calista kung anong ibig sabihin nito kaya naman hindi siya tumanggi at sumama dito. Bumaba sila sa mall na siyang una nilang destinasyon. Pero habang nag-iikot sila ay may nakasalubong sila ng magpamilya na perpektong tingnan. Ito ay Celeste, and Santino, and Vincent. Calista, hindi ko akalain na mamimit ka namin dito. Isn't it a coincidence? Mapaklang ngumiti si Calista sa tanong ni Celeste. Siguro. Bali walang sagot niya. Bakit nga pala kayo magkasama ni Delphine? Imbis na si Calista ang sumagot ay si Delphine ang nagsalita. Your brother promoted her to be the manager of the sales department. I am just showing her the distribution store and looking at what's on the market. Ang totoo ay kinabahan si Calista sa maaring sagot ng damuhong si Delphine, pero nagpapasalamat siya nang sa huli naging sensible pa rin pala ito. Buong sandali hindi niya tinignan si Vincent. Magmula na makita niyang malungkot pero galit nitong reaksyon kagabi ay hindi na siya pinatulog ng kanyang konsensya. That's a sign for a celebration. Celeste chime. Tamang-tama dahil pupunta na rin kami ngayon sa restaurant para kumain. Bakit hindi niyo kami samahan? Tumingin pa ito kay Vincent bilang paghingi ng permiso pero walang expression sa mukha ng lalaki. Hinayaan nito si Celeste ang mag-decide sa kung ano man ang gagawin nito. Bago sumagot si Delphine, tumingin na muna to kay Calista upang hingi ng pasya niya. Cali, are you coming? It's obvious that Calista is not interested dahil alam niya na may masamang nangyayari kapag kasama niya si Celeste. Thanks for the invite, but no thanks. Bilang isang bagong manager, marami pa akong gagawin para maging gabay ko ng trabaho ko. Magalang niyang tanggi. Tumalikod siya para iwan ang mga to, pero mabilis na tumakbo si Celeste kargang anak nito sa kainarangan siya. Calista, bakit ba sa tuwing inaaya kita, palagi ka nalang tumatanggi? Dahil ba ito sa ginawa ko sa'yo dati at galit ka pa rin sa akin? Tumaas ang isang kilay ni Calista at umusli. Ang sulok ng labit malamig itong inisihan na may halong pagbabanta. Hindi niya itinago ditong pagkadisgusto dahil sa sinabi nito. Isa lang naman ang dahilan kung bakit ginagawa sa kanya ito ni Celeste. Yun ay ang pangalandakan ng relasyon nito at ni Vincent. Mukhang hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya sumama sa mga ito. Nangihinang humingi siya ng saklolo kay Delphine. Let's just go with them. Don't worry. I am with you. Kinindatan siya nito pero isang irap ang iginanti niya. Sumunod siya dito sumakay sa sakyan nito nang makalabas sila ng building. Buong sandali hindi niya binigyan ng pansin si Vincent. Na tila ba isang hangin lang ito naramdam niya pero hindi nakikita. Pagkarating sa restaurant na pagkakainan nila sa loob na yun ay isang sikat na hotel sa Manila ay kaagad inabot sa kanya Celeste ang menu upang siya raw na munang maunang mag-order. Hindi na kailangan, ako na mag-order para sa kanya, sagot ni Delphine. Bago kinuhang menu kay Celeste, Calista was getting tired. Matagal-tagal na rin ang ginugol nilang oras sa mall para mag-check ng mga product at tingnan kung ano ang mas mabenta at hindi mabenta.
Doon pa lang inapagod na siya. Ayaw niya na mapagod ang sanggol. So sinapupunan niya pero dahil nagugutom na rin siya, hinayaan na lang niya si Delphine ng umorder. Nasa first trimester pa lang siya ng pagbubuntis pero wala siyang gaanong pagkain na pinaglilihan. There are so many more instances but most of them were light snacks and fruits, lalo ng mga mangga. Delphine, hindi ba't masyado mo atang inispoil si Calista? Biglang tanong ni Celeste habang abalang lalaki sa pagpili ng kakainin. Si Calista naman upang iwasan na magkasalubong ang titig nila ni Vinson at buong sandali nakikipag-text sa kanyang phone. Kachat niya si Caleb tungkol sa naging mission nila sa Cambodia. Maayos na nakauwi at ligtas nilang mga Pilipinas sa pamilya ng mga to at gusto silang pasalamatan ng government ng Cambodia dahil sa pagsupo sa isa sa pinakamalaking sindikatong namimerwisyo sa Cambodia. Agad na tumanggi si Calista na pumunta at naintindihan naman niya ni Caleb dahil sa kalagayan niya. Dahil maaga pa para sa dinner ay hindi gaano madami ang tao sa restaurant. Kaya naman agad na na-serve ang orders nila. The food was delivered one by one. Ang mabangong aroma noon ay nanunuot sa ilong ni Calista, ngunit may isang putahe na tila matapang sa pang-amoy niya. Hindi niya nakayanan ng sarili at umikot siya palayo sa mesa tahimik na dumuwal ng 2 beses ngunit wala namang lumabas. Hinilot niyang dibdib upang pakalmahin ang sarili sa kakinuhang tubig na inisang lagok iyon bago pinunasan ng tissue ang bibig. Nang lumingon siya sa mesa ay 3 pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Mahina siyang napatawa. Pasensya na, inaatake na naman kasi ako ng acid. Mabilis na niniwala ang dalawa, pero may isang pares na mata na madilim na nakatitig kay Calista. Para dito may ibang dahilan kaya naduduwal siya. It was Vinson. At hindi ito tumigil sa pagtitig sa kanya hanggat hindi niya ito tinitingnan pabalik. But he was bound to lost. Dahil hindi man lang ito tinapunan ng tingin si Calista. Nagumpisang kumain ng lahat pero dahil siya matapang na amoy ng garlic buttered prawns, ay muli na naman siyang nakaramdam ng pagkaduwal. Mabilis niyang tinakpan ang bibig at kaagad na tumayo. Pasensya na, kailangan ko lang pumunta sa banyo. Paalam niya, hindi niya na hinintay na makasagot ang mga ito. At dali-dali siyang lumabas upang hanapin ang banyo. May nakasalubong siyang staff sa labas at kaagad namang tinuro sa kanyang banyo. Kaya pagdating niya doon, ay kaagad siyang nagdududuwal sa lababo. Pinagtitinginan siya ng ibang mga tao pero hindi niya ito binigyang pansin. Matapos ang ilang beses na pagsusukat, saka lang siya nakaramdam ng kaginhawaan. Naghilamos siya ng muka upang maging preskong pakiramdam, ngunit na magangat siya ng tingin ay mukha ni Celeste sumalubong sa kanya sa salamin. Inabot niya ang tissue sa gilid ng sink at habang nakatingin sa reflection ni Celeste ay tinanong niya ito. May problema ba, Miss Celeste? Ngumisi si Celeste, pero may iba yung kahulugan. Calista, tawag nito. Wala nang pagpapanggap sa boses ito dahil sila lamang dalawang nasa loob ng banyo. Talaga bang masama ang loob mo na magkasama kami ni Vinson kaya ka nagkakaganyan? O hindi kaya may ibang dahilan ng pagsusuka mo? Matamis na ngumiti si Calista habang patuloy ng pagpupunas ng basang mukha. Why? Concern ka ba sa kalagayan ko, Miss Celeste? Dahil hindi niya ito sinagot ng direkta, lumapit ito sa likuran niya sa kaseryosong nagagalit na mukhang nagtanong. Calista, buntis ka ba? Ngumiti ng makahulugan si Calista sa tanong ni Celeste. Bakit? Ano naman ngayon sa'yo kung buntis ako? Dumilim ang mukha nito at ang kamay na nasa magkabilang gilid ay mahigpit na kumuyom. Calista, huwag mong gamitin ang dahilan na buntis ka para agawin sa amin ng anak ko si Vinson. Masaya na siya sa piling namin. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Calista, ni kinagalit lalo ni Celeste. Batay sa pagdilim ng mukha nito. Ibang-ibang itsura nito ngayon sa itsura kapag may ibang taong kaharap. Lalo na si Vinson. Pero alam ni Calista na itong totoong mukha ng babae at hindi siya mapagkunwaring innocent at mabait. Mahina siyang napatawa sa kanilang mukos ang ginamit na tissue tinapon yun sa basurahan na parang bola ng basketball at tansyadong pumasok yon. Miss Harrington, mahinang tawag niya saka siya tumawa. Para humarap dito habang nakasandal sa lababo. Bakit sa tingin ko sinabi mo'y patungkol sa iyong sarili? Hindi ba't ginamit mong anak mong si Santino para mapalapit sa iyo si Vinson? Nagtagumpay ka ba? Pakiramdam ko kasi kahit nakasama mo ng dating asawa ko, hindi pa rin siya masaya. Dumagdag ang galit sa mukha ni Celeste at ang maskara nito bilang inosenteng mukha ay tuluyang nawala. She gritted her teeth hard and said, Calista, huwag kang mayabang. Kung talagang buntis ka, sisiguraduhin ko na walang lalabas sa tiyan mo ng buhay. Imbis na matakot sa banta nito ay lalo lang nilakasan ni Calista ang pagtawa. Sa tingin ba nito, siya ng isang mamamatay tao ay natatakot sa walang kwentang pagbabanta nito? Naglakad siya palapit dito. Bawat takbo niya mabibigat at may halong pagbabanta. Talaga ba, Celeste? Nasisigurado mo ba na may laman ng tiyan ko? Habang papalapit si Calista sa babae, humakbang naman ito paatras at bakas na bakas ang takot na namumuo sa mukha. Look at your face, Celeste. Scared much?
Her smile turned into a hunter that cough its prey. Nangangalit ang ngipin na sumagot si Celeste. At kahit nabakas ang takot, hindi ito nagpatinag. Hindi ako katulad mo na walang pamilya, Kalista. Nandyan ang kuya ko na lagi nakahandang gawin ang lahat ng gusto ko. Kung hindi man ako ay siguradong kuya kong gagawa ng paraan para mapabagsak ka. Kasama ng magiging anak mo. Malapit na sa pader si Celeste at walang babala na tinulak ito ni Kalista. Hanggang siya mapasyandali ito sa pader sa kainangat ang daliri at pinagapang yun sa mukha nito. Ang liit na mukha mo pero ang salitang galing sa bibig mo ay kasing sama ng mangkukulam. Kung makita lang ng kapatid mo kung gaano kakademonyo, sigurado ako na masasurprise siya. Do you want it to happen? Umismit si Celeste. Sa tingin mo, maniniwala sa yung kapatid ko kung sanabihan mo na siya na masama tungkol sa akin. I am his only princess. He will never do anything to harm me. At worst, he will vent his anger towards you when I ask him to. Nakibit ang balikat si Kalista. Kahit nasa disadvantages na ito'y matalas pa rin ang labi nito. You're right. Mabait ang kapatid mo, pero ikaw ang may pagkasantita, kaya hindi na ako magtataka. Ikaw ang laging gumagawa ng gulo at siyang tagapag-ayos. What a perfect pair of siblings. Kailangan may balanse sa inyong dalawa. Ginisihan siya ni Celeste na tila ba proud na proud ito dahil may kapatid siya na tulad ni Frederick. Bakit Kalista? Naiinggit ka ba sa akin dahil may kuya ako na katulad niya? Kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng pamilya. Lalo ng kapatid na katulad ng kuya ko. I'm still better than you, Kalista. Mahinang napatawa si Kalista. She doesn't care about Frederick at all. All she wants from this family is about her mother. Tama ka. Mas magaling ka sa akin. Pero bakit kaya masyadong guarded ka sa akin, Celeste? Bakit masyado kang invested na kahit saan? Kahit na kailan ay kailangan mo ikumpara ang sarili mo sa akin? Is it because Vincent is still looking for me? Muli niyang pinalandas ang daliri sa mukha nito sa kasinundot ng pisngi nito. Muli na patawa ng mahina sa kato pinakawalan. Mabuti pang bumalik ka na sa loob at baka nagiiyak ng anak mo. Pero kahit na nakalayo na siya sa babae, hindi pa rin ito natinag sa kinatatayuan at nakatitig lang sa kanya. Sa tiyan niya, huwag kang mag-alala dahil kung buntis man ako, wala nang kinalaman si Vincent mo dito. Siya ang unang tumalikod at tinungo ang pinto. So, buntis ka nga. Huminto sa paglalakad si Kalista at inihilig ang ulo sa gilid upang lingunin to. What do you think? Misteryosong tanong niya, hinayaan niya si Celeste kung ano magiging conclusion nito. So dahil hindi mo kayang makuha si Vincent, ay ang kapatid ko naman ang nilandi mo? Pero dahil galit sa yung kapatid ko, si Delphine naman ang pinaka-interesan mo. Anong klaseng babae ka, Kalista? Sa tingin mo kapag malaman to ni Vincent, ay anong sasabihin niya? Na malandi ka! Talking to a bitch like Celeste really put Kalista in an awful mood. Pinigilan niya lang ang sarili na wag itong sapakin. Kung ano man ang sasabihin o iisipin ng lalaking yon, ay wala na akong pakialam. I have nothing to do with him. Dapat lang Kalista, dahil buntis ako sa pangalawa naming anak. Tuluyang napahinto sa paglalakad si Kalista pero hindi niya nito nilingon. Ayaw niyang paniwalaan ng babae pero dahil sabi nga nito'y wala na siyang pakialam kay Vincent, hindi na siya dapat magpakita ng interes. Pero bakit parang may kumirot sa puso niya nang sinabi nito na buntis to? Umaasa pa ba siya na magkakabalikan sila ni Vincent? Kung hindi ka naniniwala, eto, lumapit sa kanya si Celeste mula sa maliit na bag ay dala nitong may kinuhang papel na may nakakabit na sonogram. Here's the proof. I am pregnant with Vincent's child. Kaya huwag mo nang pangharapin na magkakabalikan pa kayo ni Vincent.